Kaugnay naman ang serye ng mga bomb threat, nakipagpulong na sa Japanese Embassy ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mula 2021, ikatlong pananakot na ito mula sa parehong pangalan. Hanggang halos 30 ahensya naman ang pinagbantaan kahapon sa Metro Manila, bukod pa sa mga probinsya. Nakatutok si Maki Pulido. Sabay pa naman sa panahon ng panagbanga, kaya gano'n na lang ang paggalugad ng mga otoridad sa SSS Baguio City Branch matapos makatanggap ng bomb threat sa email kahapon. Nakatanggap din ng banta ng pambobomba sa email ang dalawang paaralan sa Paete, Laguna kahapon. Pero tulad sa iba pang nakatanggap ng pagbabanta sa iba't ibang lugar sa bansa, wala ring natagpo ang bomba. Sa Metro Manila pa lang, 28 ahensya ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat sa email na ipinadala ng isang Takahiro Karasawa mula sa isang server na natuntun sa Japan. The person who owns that name surfaced and denied he has anything to do with it. He says it's a stolen identity. Ikatlong insidente na ito mula noong 2021 na nagpadala ng bomb threat gamit ang email ng isang Takahiro Karasawa. Pero sabi raw ng Japan noong nakaraang taon, hindi Japanese national ang nasa likod ng email at gumamit lang ito ng server ng isang hotel sa Japan na compromised. Ibig sabihin, kahit sino makakagamit nito kahit wala sa Japan ang email sender. This came from a mail exchange server that can be connected to a hotel in Japan. So it looks like this particular mail server is compromised. Bukod sa Pilipinas, nakatanggap din ng emailed bomb threat mula noong 2021 ang Taiwan, Korea, Malaysia at maging Japan. Sa Taiwan, Takahiro Karasawa ang pangalan ng nag-email ayon sa pagsasaliksik ng IT expert na si Art Samaniego. Pero isang Chinese daw ang natukoy ng Taiwan Police na nasa likod nito. 24-year-old Chinese student na ang pangalan ay Zhang. Nagpadala siya tapos nung na-connect to sa kanya, umalik siya sa Taiwan. I think this should also be looked into. Kasi parang there are coincidences. I would not wish to elaborate. Umaasang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na matitrace din ang pagkakakilanlan ng suspect mula sa ginamit na server sa Japan. Lalo ngayong nakipagpulong na ito sa kinatawan ng Japanese Embassy at may koordinasyon na rin ng NBI sa Japanese Interpol. Kinumpirma ng Japanese Embassy na batid na nito ang mga ulat pero tumangging magkomento dahil may gumugulong ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.